Grabe mga ka-sports, kung akala mo paubos na ang talent sa Pilipinas, mag-isip ka ulit. Ang 2008 hanggang 2010 batch ng Batang Gilas prospects ay sobrang loaded ngayon. Makikita natin ngayon ang napakaraming foreign prospect na may taas, athleticism, shooting at high-level training abroad. Pero habang maraming fans ang excited, marami rin ang nagtatanong. Nasaan si Chog Moral? Nasaan si Renny Baterbona? Mga pure local Pinoy na nangingibabaw dito sa bansa. At mas matindi ang tanong ng ilan, may backer system ba sa pagpili sa ating national team? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Sa larawan pa lang, makikita mo na agad ang dami ng talent. May mga guards na 6'1" hanggang 6'5". May wings na 6'6" pataas at big men na 6'7" din. Ibig sabihin, hindi lang skill ang meron, may size na po tayo. Kasama rito ang mga pangalan tulad ni Sam Alegre, Quali Giran, James Sanderson, Adrian Aquino, Kainua Patton, Daniel Johnson, Blaze Johnson, Jordan Mize, Koy Kendall, Chase Robertson, Marcus Tyler at marami pang iba. Kapag ganito kalalim po ang ating pool, ibig sabihin nito, seryoso na po ang future ng ating Batang Gilas. So ngayon ang tanong, bakit foreign ang marami? Napakadaming fans ang nagtatanong, bakit parang puro foreign? Simple lang po ang sagot dyan mga ka-sports. Ang mga batang ito ay kadalasang lumaki sa bansang may advanced basketball system kagaya ng US, Canada, Australia at Europa. Mas exposed po sila sa modern training, strength and conditioning, high-level competition, better nutrition, mas malalaking kalaban. Kaya pagdating sa edad na 15 hanggang 18, madalas physically ready na po sila. Pero hindi ibig sabihin nito na mas magaling agad sila sa ating mga local player. So ngayon ang tanong ng ilan, nasaan sina Chog Moral at Renny Baterbona? Ito ang malaking tanong ng maraming fans. Si Chog Moral kasi ay isa sa pinag-uusapang pure local prospect ngayon. Malakas sa ilalim, may skills, may puso at sanay sa physical game ng ating inang bayan. Habang si Renny Baterbona naman ay isa ring exciting local talent na maraming nakikitang future star potential. Kaya napakadami ang nagsasabing bakit wala sila sa ganitong usapan. Mga ka-sports, based po sa ating pagre-research, mga possible na rason. Una, hindi lahat ng pool ay official lineup, prospect list lang po muna ito. Pangalawa, may age group requirements at documentation minsan. At pangatlo, minsan, ibang timing lang ng exposure, ang ibang local players hindi pa gaanong na-promote online. At lastly, maaaring hinihintay pa sa future campus at tryouts. So ngayon ang biggest question ng iba, may backer system ba sa ating national team? Ang sagot po dyan, oo, di joke lang. Ito po ang sensitibong usapan. May mga fans na naniniwala na minsan kapag may kilala, may koneksyon o may social media hype, mas napapansin agad. Pero tandaan natin mga ka-sports, wala tayong konkretong ebidensya para sabihing may backer system agad. Mas tamang sabihin na minsan may visibility advantage. Kasi nga, like I said, kapag nasa US ka, may highlight reels ka, may handlers ka, may trainers ka at natural, mas madaling mapansin. Habang ang local prospects minsan, kulang sa social media exposure kahit magaling. Kaya ang kailangan talaga ay fair tryouts, transparent selection at equal opportunity. So ngayon, bakit importante ang mga pure local talents? Mga ka-sports, hindi dapat mawala sa equation ang pure local talents. Dahil nga maraming Pinoy players ang napatunayang kayang makipagsabayan sa international level basta mabigyan ng tamang training. Tignan natin ang mga naging produkto ng local basketball system noon. Maraming naging stars sa PBA, UAAP, NCAA at Gilas. Kaya dapat halo. May mga foreign size and exposure, pure local grit and puso. Kapag pinagsama mo iyan, delikado ang future ng Gilas. Mga ka-sports ha, base po sa opinion ko. Para sa akin, hindi issue kung foreign or pure local. Ang tunay na tanong ay sino ang pinakakarapat dapat, sino ang may disiplina at sino ang willing lumaban para sa ating inang bayan. Kung si Chog Moral at Renny Baterbona ay deserving, dapat mabigyan sila ng pagkakataon. Kung ang foreign prospect naman ay legit at committed, welcome din sila. Pero dapat merit-based tayo ha, hindi sure name-based.
hindi connection based. So ngayon mga ka-sports, sa tingin ninyo, mas dapat bang unahin ang mga pure local talents o tama lang na kunin ang best available players kahit saan nanggaling? At deserving ba sina Chok Moral at Renny Baterbona sa Batangilas pool? I-comment nyo po ay yung hinaing sa ibaba at babasahin ko yan. Like, subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas mainit na Gilas updates. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!